Hello everyone, ako si Sean, pastor, business owner, and a kuya. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa probinsya ng aking mga magulang. Dito, kausap ko ang aking tita. Pamangkin siya ng aking lolo at pinsang buo siya ng aking mama. Kasalukuyang nag-iihaw ng pampulutan. Alam niyo na, ibig sabihin nun, inuman yan. Dito sa probinsya, nakatira ang angka ng mama at papa ko. First time kong makapunta sa probinsya ng magulang ko at sobrang culture shock talaga akong malala. Grabe, totoo pala talaga yung sinasabi ng ilan kapag nagkikwento sila patungkol sa kanilang mga probinsya. Nariyan yung isang barangay halos kamag-anak mo. Una, hindi ako naniniwala pero ngayon, totoo pala talaga yun. Teachers, classmates, at buong barangay official ay halos kamag-anak mo, 'di ba? So, akala ko bihira lang 'yon or haka-haka lang 'yon, pero totoo pala talaga yung gano'ng pangyayari. Dito sa Manila, tatawagin ka sa apelyido mo. Kasi apelyido naman yung tawagan dito sa Manila. At saka hindi magkakaparehas halos yung apelyido. Pero sa kanila, tatawagin ka sa mismong pangalan mo. Kasi halos lahat magkakaapelyido. So, kaya pangalan mo talaga yung first name mo, ang tawagan. Ito pang maganda, kaunti lang sila sa isang baryo. Kaya halos kilala na nila ang isa't isa. Kapag bago ka sa paningin nila, either turista ka o kamag-anak ka na bumisita o nagbakasyon. Natawa nga lang ako dito kasi nagiinuman sila dahil first time ko silang makita. Hindi kami magkakakilala sa isa't isa. Then, ayun, hindi ako nakipag-inuman sa kanila kasi ayaw ko. Pero isa sa kanila, lasing na. Then sumilip lang ako. Kasi parang makilala ko silang lahat at makilala nila ako. Pero biruin nyo yun, hindi niya kasi ako kilala sa muka at sa pangalan. Kaya napagkamalan tuloy niya akong isang maniningil. Si kuya talaga ay napaghahalataan eh. Wala akong ginagawa, hindi ko siya sinisingil, sumilip lang ako. Pero napagkamalan niya akong isang maniningil. Una, hindi ko yung maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya. Puro siya sorry, puro siya sorry, sorry siya ng sorry. Ako naman, dahil di ko naman halos naiintindihan kung ano yung sinasabi niya, okay lang ako ng okay. Akala ko kasi ang pagkakaintindi ko sa kanya is niyayaya niya akong uminom ng iniinom nila. Kaya okay lang ako ng okay. Until mag-abot siya ng pera at nagsabi ng pasaylo ako o sa Tagalog, patawarin mo ako. Nagtaka tuloy ako. O nagtaka yung mga kasamahan ko, silang lahat. Sinabi ng tita ko na pamangkin niya ako, bakit daw siya humihingi ng sorry. At doon namin nalaman, pinagkamalan akong maniningil. Tito, lasing ka na nga talaga. Pero ang saya, kasi nakilala ko mga kamag-anak ko. Unti-unti may nalalaman ako sa history ng magulang ko. Ginawa po akong Bombay dito. Akala niya po nila ako kilala. So, naano pa ako. Sige lang po. Apo. Akala niyo po ano? Oo, akala maniningil ka eh. Akala ko maningil ka. Mukha ka kasing maniningil eh. Dito tayo. Sige lang po, hindi naman po ako umiinom. Okay lang po. Sige lang po, okay lang po. Kaya pala sabi niya yung... kaya pala kanina sabi niya yung... Sino ba dito di nagbayad? Oo. Nagbayad? Ba't may nagbayad?
Nagtaka din po ako kanina. Akala kasi Maniningil. maniningil sa Rappi ba yun? Oh, sa rape. Pasensya na yung maniningil. Talagang hindi na awi na hindi na mabayaran. Ah, Yung sa hulugan. opo. Yun pala yun. Iba naman Pero hindi naman po ako mukhang Bombay. Ah, Hindi naman ako mukhang Bombay. Sabi ko nga. magkahawig na, Magkahawig po. Oo. Sabi ko, di Nakamana kasi siyang maniningil ay. Choy, para choy na rin namin. Opo. Magulang, kumbaga sa magulang nakakatanda. Ito. Napagkamalan pa nga. Ito. Tingnan mo ito.